Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who chose us in Him before the foundation of the world to be holy and without blemish before Him. In love, He destined us for adoption to Himself through Jesus Christ, in accord with the favor of His will. Ay mga sisters, mula nung simulan natin itong mga teachings natin on holiness, naging mas banal na ba kayo? O mas malasanto? Ngayon, handa na ba kayo na gawin nating banal ang iba? Nung huling household prayer meeting natin, Vocation to Holiness ang topic natin. Ngayon, Mission to Holiness. Ito naman ang ating pag-uusapan. Parehong panghabang buhay na lakbayin ang vocation at ang mission. At ito ay maghahatid sa atin sa ating final destination, buhay na walang hanggan kasama ang Panginoon. Bubuuin natin din ang mga teachings na ito na magpapakita sa atin kung paano ang mahal na Inang Maria ang siyang epitome o ehemplo ng isang heart set apart for God na dapat nating tularan. Sabi ni St. Francis, magpakabanal ka at mapapabanal mo ang lipunan. Personal sa bawat isa sa atin ang tawag sa kabanalan. Pero, pangkalahatan din ito. Kaya, ang holiness ay di pang sarili lamang, kundi dapat i-share, ibahagi. Sinulat ni Pope Paul II sa encyclical na Redemptoris Mission. Ang pangkalahatang tawag sa kabanalan ay malapit na kaugnay sa pangkalahatang tawag sa misyon. Bawat mananampalataya ay tinatawag sa kabanalan at sa misyon. Ayon naman kay Pope Francis, di pwedeng paghiwalayin ang bokasyon at ang misyon sa kabanalan. Ang ating identification with Christ ay may kaugnay na commitment na itatag ang kanyang kaharian sa pag-ibig, katarungan, at kapayapaan. Ano ang kahulugan nito sa ating mga handmaids? Hindi lang dapat pang sarili ang holiness, ang ating pagsisikapan, kundi gawin nating banal din ang iba. Mangyayari ito sa 2 levels. Una, sa pamamagitan ng witnessing. At pangalawa, sa evangelization and mission. Pag-usapan muna natin ang unang level, witnessing. Sabi ng isang pare, una at higit sa lahat, sa pamamagitan ng pag-witness o pagsaksi ng isang banal na buhay, ay makikibahagi sa misyon ng simbahan ang bawat Kristiyano. Ang ating kabanalan ay nakikita sa pagkasabuhay natin ng Beatitudes. Ito ay dapat na makaakit ng iba para sila rin ay maging banal. Kaya nga, napakahalaga para sa atin na tandaan na ang paglago sa personal na kabanalan ay araw-araw na gawin. Lagi din tayong maging mindful sa ating mga iniisip na salita at sa kilos. At dito, matutulungan tayo sa palagiang pagdalo sa ating mga household prayer meetings, teachings, retreats, assemblies, and conferences. Mga paraan ito para mabago tayo at maging women that God wants us to be. Paano naman ang second level? Sabi ng isang lay missionary, ang pagkasabuhay sa kaloob na kabanalan ay ang pagpasok sa misyonaryong landas bilang matapat na pagsunod sa ating sariling binyag. Bilang mga binyagang Kristiyano, ito ang utos sa atin ng Panginoon. Go therefore and make
disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, teaching them to observe all that I have commanded you. Responsibilidad din natin na isama ang iba sa paglalakbay tungo sa kabanalan para magkakasama't nating mapuno ang tahanan ng Panginoon pag inimbitihan niya tayo sa kanyang great feast o marangal na handaan. Tandaan niyo ba, mga sisters, na nung sumali tayo sa hold, nag-commit tayo sa evangelization and mission para madala natin ang ating pamilya at ang ibang kababaihan sa isang renewed life in the Lord. Kaya, mabigat na utos ng Kristiyanong kabanalan ang pagmamahal at tapang na ibahagi ang ating pananampalataya sa ibang tao nang sila man ay makaranas din ng God's transforming power in their lives. Ang misyon natin sa holiness, ito man ay sa pamamagitan ng personal witnessing o evangelization, ay hindi dapat limitado sa ating comfort zone. Bakit? Dahil God wants to sanctify the whole world through the church, through the lives of each one of His people. Yan talaga ang gusto ng Panginoon. Gawing banal, sagrado ang buong mundo. Dahil tayo ang bumubuo ng simbahan, dapat tayong handa saan man tayo ipaipadala ng Panginoon para ipalaganap ang good news at i-share sa iba ang buhay natin. Dahil ang gift of salvation ay para sa lahat. Kaya tayo dito sa Hold ay may Hold Mission Express Program. Ang ating mga missionaries, mission volunteers, ay pinapadala natin sa iba't ibang parte ng mundo para i-promote ang ating evangelization at pastoral formation programs. Huwag kayong malungkot kahit hindi kayo makapunta sa ibang lugar dahil sa limitasyon sa physical o personal o financial. Pwede pa rin ialay ang ating sarili sa pagpapabanal ng iba sa anumang posibleng paraan. Isa sa mga paraan ay ang paggamit ng social media tulad ng nangyayari sa ngayon. I-post natin ang ating mga hold activities, CLPs, teachings, para maimbitahan din natin ang iba na sumali sa atin. Ang pagdadasal at pagsuporta sa ating mga CFC Hold Mission Volunteers gamit ang ating tabing yaman ay makakatulong din sa pag-promote ng holiness ng iba. Ang pag-alay ng ating pains and sufferings para sa mga missionaries ay mabuti rin, tulad ng ginawa ni Saint Therese of Lisieux. Ang ginawa niyang ito ay isa sa naging dahilan na idineklara siya ni Pope Pius XI as Saint Therese of Lisieux na co-patroness of the mission. At marami pang iba na paraan tayong pwedeng maisip. Depende sa ating sitwasyon. Muli, walang iba kundi ang mahal na Birhen Maria ang ating modelo ng isang tao na ginawang misyon ang kabanalan. Di lang sa kanyang buong buhay, ngunit pati sa kasalukuyan. Balikan natin ang tawag sa kanya ni Saint Elizabeth, Most Blessed among women. Itatawag kaya ito sa kanya kung hindi nababanaag sa kanya ang kabanalan? O namalas ito sa kanyang pagkilos? Pinarangalan siya
bilang babaeng maraming outstanding virtues, mga katangian ng kabutihan. Patunay ito kung paano niya isinabuhay ang kabanalan, ang holiness. Kaya maraming babae at lalaki ang pumili na sundan ang kanyang example ng kabanalan. Dahil dito, naging mga banal sila. At ang iba pa nga ay naging santo tulad ni Saint Therese of Lisieux, Saint Catherine of Siena, Saint Teresa of Calcutta, or tawag natin sa kanya Mother Teresa, Saint Padre Pio, Saint Louis de Montfort, Saint Pope Saint John Paul II. Natamo ng Birhen Maria ang fullness of holiness. So hindi katakataka na noong nasa krus Jesus ay itinalaga niya bilang ina natin ang mahal na Birhen para maging ehemplo sa pagtugon sa tawag ng kabanalan. Sa pagtanggap ng ganitong responsibilidad, hinakap ng Mama Mary ang misyon ng kanyang anak na dalhin ang lahat ng nilalang sa pamilya ng Diyos. Agad niyang ginawa ito pagkatapos ng ascension ng pag-akyat sa langit ni Jesus. Inipon niya ang mga nalulumbay na apostoles, inalo at nagdasal kasama nila. Sa unang pagkakataon, personal niyang inihanda ang mga apostoles sa pastoral mission na kakaharapin nila sa pamamagitan ng pananalangin at pag-encourage sa kanila. Sa ganito, sinimulan niya ang kanyang paglahok sa misyon ng kanyang anak na si Jesus. Di natin alam kung ano ang nangyari sa Inang Maria pagkatapos ng unang Pentecost dahil walang nasulat sa Biblia. Maaaring ipalagay natin na itinuloy niya ang kanyang holiness mission dahil commitment niya na gawin ang kagustuhan ng Diyos. Tulad ng sabi niya sa kanyang tiyat, mangyari nawa sa akin ayon sa iyong salita. Sa isang artikulo ni Father Robert Maloney, nakasulat na, day by day, she lived a pilgrimage of faith in solidarity with the growing community of Christians who experienced the promise of life in the death and resurrection of her Son. Ang pagpapatuloy ng mission to holiness ng Inang Birhen Maria, kahit pagkatapos ng kanyang kamatayan, ay pinatunayan ng napakaraming apparitions o pagpapakita niya. Tandaan nyo sa ating Marian Conference noong 2009. Ang tema natin noon ay Our Mother Speaks. Pinag-usapan natin doon ang mga apparitions kung saan lagi siyang nananawagan ng repentance and conversion of sinners. Dala ng malalim na pagmamahal at pag-alala sa salvation of her children. Sa patuloy niyang pagpapakita sa iba't ibang lugar, idiniin niya ang urgency, ang dapat ay agad na pagsunod sa kanyang mga mensahe. Kaya masasabi natin na ang Inang Maria ay walang katumbas na evangelizer na hindi napapagod sa paghimok sa mga tao sa buong mundo sa isang buhay ng kabanalan. Nang sa gayon, tulad ng repentant thief, ang magnanakaw na nagsisi at namatay sa krus ay makasama nila si Jesus sa paraiso. Paano ba natupad ng Inang Maria ang kanyang vocation at mission to holiness? Tulad ni Adan at Eva, nilikha ng Diyos ang Birheng Maria na nasa state of holiness, estado ng kabanalan, dahil sa kanyang immaculate conception. Kaiba lang kay Adan at Eva, inalagaan ng Inang Maria ang kaloob na kabanalan sa pagkatalaga ng kanyang puso para sa Panginoon. Tandaan niyo ba sa session 4 ng teaching series na ito?
Balikan natin ngayon ang characteristics o katangian na isang pusong nakaset apart for God at kung paano makikita natin ito kay Mama Mary. Okay, ito ngayon ang number 1. This heart is a sacred place because God dwells in it. He occupies first place in the heart, loves Him above all. Ang Diyos ang pangunahin sa buhay ng Inang Maria. Lagi siyang handa na sundin ang kagustuhan ng Diyos. Gaano man ito kahirap, tulad ng maging isang birheng ina o tumakas papunta sa Egypt para lang iligtas ang kanyang sanggol mula sa banta ng kamatayan. Bilang ina, sobrang mahal niya si Jesus. Napansin niyo ba ang pagkabagabag niya nung 3 araw na nawala si Jesus after the feast of the Passover? Nung makita nila sa templo si Jesus, napatanong siya ng ganito, "Anak, bakit mo ginawa ito sa amin? Balisang-balisa kami ng iyong ama sa paghahanap sa iyo." Sa isa pang okasyon, noong inakusahan ng blasphemy si Jesus ng mga eskriba at pati na ng mga kamag-anak nila, ay nagduda na nasisiraan siya ng bait. Pinuntahan agad ni Mama Mary si Jesus, malamang para ilayo sa dagdag pang pangungutya. Noong nagsagawa si Jesus ng kanyang misyon, hindi lagi silang magkasamang na mag-ina. Pero hindi iniwan ng Inang Maria ang kanyang anak sa landas tungo sa krus. Karamay siya sa excruciating pain and suffering and death dahil sa sobrang pagmamahal niya sa kanyang anak. Number 2, heart knows God's special purpose for her and pursues it with boldness and passion. For love of Him, all for His glory. Hindi pwedeng ihiwalay si Jesus sa kanyang misyon sa kaligtasan. Noong tinanggap ni Maria ang pagiging ina ni Jesus, ninakap din niya ang buhay at misyon na parang kanya. Tulad ng naunang paliwanag, ipinagpatuloy niya ang mission to holiness ng may passion at will beyond her life on earth. Sabi nga ni Pope Paul VI, kahit na iniluklok siya sa langit, hindi iniwan ni Mama Mary ang kanyang mission of intercession and salvation. Number 3, love for others flows from the heart, which fuels a life of service for those entrusted by God to her care. Ipinakita ng Inang Maria ang pagmamahal niya sa iba na di makasariling paglilingkod. Nagmamadali siyang dinalaw ang pinsang si Elizabeth para tulungan itong manganak kahit siya mismo ay buntis. Sumunod naman ay nabahala siya para sa bagong kasal na naubusan ng alak sa kanilang handaan. Kaya hiningi niya kay Jesus na gawa ng paraan ang sitwasyon. Isang kilos ng pagmamahal at kabaitan ang naging dahilan ng unang milagro ng kanyang anak kahit hindi pa sana napapanahon para kay Jesus. Pero ang pagmamahal ni Inang Maria sa iba ay kitang-kita sa walang sawang pagkapatuloy niya sa misyon na ipinagkatiwala sa kanya ni Jesus. Ang dalhin ng mga tao sa pagbabalik loob at pamumuhay ng banal dahil concerned siya sa kanilang salvation. Number 4, heart possesses humility, has acquired this virtue through experiencing humiliations, always ready to praise others than self, regards others as better than herself. Ang Birheng Maria ay sobrang mababang loob or humble. Kahit batid niya na nakakalamang siya ng higit sa mga grasya na binigay sa lahat ng nilalang. Hindi niya inuna ang sarili kaysa sa iba.
Noong pinuri siya ni Elizabeth bilang pinagpalang babae sa lahat, iniugnay niya ito sa Panginoon na nagbigay sa kanya ng great things. Sa kanya ito dahil hindi naman siya karapat-dapat ang kanyang tingin. Never niyang ipinagmalaki ang kanyang sarili. Hindi siya naging isang stage mother. Sa halip, ay lagi siyang nasa background at hinayaan niya na maging superstar ang kanyang anak habang ginagawa nito ang kanyang divine mission. Hindi siya nagkaroon ng pagpapakita ng self-entitlement. Yun bang parang siya ang karapat-dapat? Noong ayaw siyang bigyan ng lugar para manganak, pwede sanang sinabi niya dahil sa kanyang suya at pagod. Sinabi niya sana na, di niyo ba alam na ang papanganak ko dito ay anak ng Diyos? At pwede sana iginiit niya na papasukin sila. Pero hindi. Di niya ito ginawa. At tinanggap na lang niya na manganak at ipanganak ang kanyang sanggol sa isang sapsapan. Ayon kay St. Matthew, sa isang pagkakataon, habang nangangaral si Jesus sa isang grupo, dumating ang Inang Maria at matyagang naghintay sa labas. Sa halip na ipagpilitan niyang makapasok, naghintay lang siya sa labas para makausap si Jesus. Hindi niya iginiit ang kanyang maternal authority na basta na lang pumasok o gambalain ang pulong. Number 5. The peace of God guards the heart. Not anxious about anything. Walang galit. Walang masakit na salita. Walang reklamo. Hindi nagwawala. Sa gitna ng mga unbearable persecutions at cruelties na pinagdadaanan ng kanyang anak, kalmado siya at hinahayaang ang kapayapaan ng Diyos ang maghari sa kanyang puso. Dahil siya ay naniniwala at nagtitiwala na lahat ng pangyayari ay para sa isang mas mahalagang dahilan. Perfect resignation to God's will ang nagbigay ng inner peace kay Mama Mary. Number 6, the heart is filled with joy and gratefulness, a positive outlook, even a sense of humor. My spirit rejoices in God, my Savior. Sa mga salitang ito, ipinahayag ng Birheng Maria ang kanyang kagalakan at pasalamat sa kabutihan ng Panginoon sa kanya. Sapagkat di normal at mahirap maunawaan ang kondisyon niya bilang isang birheng ina. Sa atin ay pwedeng katawa-tawa o kabalintunahan na hindi natin ikagagalak o ipagpapasalamat. Pero iba sa Birheng Maria. Number 7, the heart has no attraction for the things of this world, but looks forward to her eternal home. Ibinigay ni Mama Mary ang kanyang puso sa Diyos. Kaya, di lubos maisip na alalahanin pa niya ang mga bagay sa mundo. Sa halip, she pondered on unveiling the events in her life. Pinagnilayan niya at sinigurado niya na ginagawa niya ang plano ng Panginoon para sa kanya. Dala ng matibay na paniniwala na ang pagsunod sa kagustuhan ng Panginoon ang magdadala sa kanya sa kanyang eternal home. Number 8, this heart is constantly connected to God in prayer. Ponder them in her heart. Sabi sa atin ni St. Luke na noong Annunciation, ito ang nasa loob ng Birheng Maria. She was greatly troubled at what was said and pondered what sort of greeting this might be. Nabahala at pinagnilayan niya ang bati ng anghel. Nung ipinanganak niya si Jesus, ay nagbahagi ang mga dumalaw na pastol kay San Jose at kay Birheng Maria ng kanilang vision at mensahe ng anghel tungkol sa katauhan ng sanggol. Malamang,
Namangha ang Birhen Maria sa kanyang narinig. At she kept all these things, reflecting them in her heart. Pagkatapos ng 12 years, nagpaiwan sa templo si Jesus nang walang paalam. Hindi siya nagpaalam sa kanyang mga magulang. Ang tugon ni Jesus sa tanong ng Inang Maria kung bakit niya ito ginawa ay malamang na nakasugat, nakasaling sa puso ng mahal na ina. Pero sa halip na magalit siya, muli, she kept all these things in her heart. Pinagnilayan at pinahalagahan niya ang lahat ng pangyayari sa buhay ng kanyang anak. Pinagdasal niya at hiniling sa Panginoon na tulungan siyang maintindihan ang kanyang plano habang naihahayag ito. Kay Birhen Maria natin makikita ang kaganapan ng vocation at mission to holiness. Siya ang tamang teacher natin sa School of Holiness ayon kay Pope Saint John Paul II. Tinuturuan niya tayo ng pagiging banal, maging holy, at ang pakikipag-isa sa Panginoon. Ang umayon sa kagustuhan ng Diyos, ang maging puso na nakatakda para sa Panginoon, a heart set apart for God. Ang kabanalan ay ang puso o sentro ng ating relasyon kay Jesus. Ang kabanalan ay ang ating heart of the mission bilang mga Kristiyano. Ito ang daan para mapabilang tayo sa mga santo at santa at makasama ng Diyos sa kanyang kaharian. Pagkaman isang mataas na pamantayan or ideal ang kabanalan, ito ang ating Christian destiny. At ito ang katuparan ng ating Christian living. Matutupad ito kung tulad ng Birhen Maria, tayo ay magiging pusong nakatakda sa Panginoon. Kaya, mabuhay tayo at gawin nating hininga ang kabanalan sa araw-araw tulad ng kanyang ginawa. Nang ma-enjoy natin ang buhay na walang hanggan kasama ang Panginoong Jesus. Sisters, para sa inyong reflection and sharing na gagawin, ito ay pagkatapos ng ating teaching. Narito ang ating mga discussion starters. Sa anong paraan o mga paraan ninyo dinadala ang iba sa buhay na banal? Magbanggit kayo ng mga bagay na inyong ginagawa sa pamilya, kapitbahayan, parokya, pinagtatrabahuhan, or social group. Handa ka ba na magtungo kung saan ka pinapupunta ng Panginoon para magdala ng kabanalan sa mundo? Sisters, kantahin natin ang kantang ito. Humayot ihayag. Humayot ihayag, purihin siya, at ating ibunyag, awitan siya. Pagliligtas ng Diyos na sa krus ni Jesus, ang siyang sa mundo'y tumubos. Langit at lupa, siya'y papurihan, araw at tala, siya'y parangalan. Ating pag-iwang pag-ibig ng Diyos sa tanan, hallelujah. Ating sigaw sa lahat, kalinga niya'y wagas, kayong magkasala. Pag-ibig niya sa inyo ay tapat. Halina't sumayaw buong bayan, lukso sabay sigaw sa lipunan.
pag-iwang pag-ibig ng Diyos sa tanan, sa tanan. Ating pag-iwang pag-ibig ng Diyos sa tanan. Hallelujah! Mga sisters, bilang pagkatapos, sama-sama nating dasalin ang Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.